of the nation. Bago ngayong gabi, bumagsak ang bahagi ng Santa Maria Cabagan Bridge sa Santa Maria sa Isabela kaninang alas 8 ng gabi. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, pumigay ang tulay matapos dumaan ang isang dump truck na may kargang malalaking bato. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Cabagan, 3 sasakyan ang nadamay. 6 ang sugatan, kabilang ang isang bata na nagtamo ng severe injury. Pansamantalang isinara ang tulay na 2 buwan pa lang mula ng i-retrofit. Hindi pa nakikita ang driver ng truck. 2 araw bago ang Fire Prevention Month, 2 magkahiwalay na sunog ang naitala sa Metro Manila. Sa Quezon City, 8 ang nasawi. Kabilang ang 6 na natrap dahil sa kawalan ng maayos na fire exit. May report si Maki Pulido. Nilamon ng apoy ang paupahang ito sa Barangay San Isidro, Galas, Quezon City, pasado 1:30 ng madaling araw. Para mas maabot ang pinagmulan ng sunog, pumwesto sa bubong ang mga bumbero. Matapos ang mahigit 40 minuto, idineklarang fire out ang sunog. Sa kasamaang palad, 8 ang nasawi, kabilang ang 3 bata. Ayon sa QC-DRRMO, 6 sa mga biktima na trap sa second floor. Bali sa taas po talaga ng galing mga apoy. Paglabas po namin, halos matupok na po yung second floor. Ayon sa mga nangungupahan, tanging ang gate lang na ito ang maaaring gamiting exit. Walang ibang exit point dahil kung nakikita nyo naman, lahat ng mga bintana, pati na yung balcony, ay natatakpan ng mga grill. Sabi ng mga bumbero, makakaligtas pa sana mga biktima kung hindi raw nakakandado ang grill sa balkonahe. Nakapadlock. So, yung mga responding units natin para makapasok is binolt cutter pa nila. Alinsunod sa Fire Code of the Philippines, lahat ng gusali o istruktura kabilang ang mga paupahan, dapat may mga fire exit na mabilis at ligtas na magagamit sakaling may sunog o emergency. Ang bilang ng fire exit depende sa dami ng mga nakatira roon. Bawal din itong ikandado o lagyan ng harang na magpapahirap sa pagpasok o paglabas. Lumabas din sa investigasyon ng BFP na hinati-hati lang ang bahay para mapaupahan. Ang mga paupahan dapat ding may permit mula sa LGU at na-inspeksyon kung sumusunod sa Fire Code of the Philippines. Ongoing kami ng case bid para makita namin lahat yung mga pwedeng violation na nangyari para managot naman at magkaroon ng hustisya yung mga pamilya na naging biktima. Diyos ko, bumbero, Las Piñas! 4 na bahay naman ang nasunog sa Las Piñas City pasado 1:00 ng hapon. 2 ang natupok. Sa lakas ng hangin, mabilis na kumalat ang apoy. Nasugatan ng isang tanod at fire volunteer ng barangay. Patuloy na inaalam ang sanhi ng 2 sunog. Maki Pulido, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Plano raw ng bagong kalihim ng Department of Transportation na suspindihin muna ang Public Transportation Modernization Program para raw mapag-aralan ulit. Pero ang ilang transport groups na nakapag-consolidate na, umaalma. May report si Jamie Santos. Karamihan sa mga jeepney drivers sa Quezon City Circle ay nag-consolidate na. Nagsama-sama bilang kooperatiba o isang legal entity sa ilalim ng Public Transport Modernization Program o PTMP. Pero nitong Martes, sinabi ni Senate President Cheese Escudero na sususpindihin na raw ng bagong Transportation Secretary Vince Dizon ang PTMP. Ayon sa kanya, ipapa-review niya ito at pansamantala niyang sususpindihin ito hanggat hindi tapos ang kanyang review dahil nabasa din niya ang posisyon ng Senado. We will push for modernization of public utility vehicles. There is no doubt about that. But we need to address issues, practical, pragmatic issues that affect our operators and our drivers. That is a major issue. We cannot just impose this on them unilaterally. Kaya may ilang driver na nalilito na sa tila urong-sulong na programa. Wala tayong magawa dyan, ma'am. Yung gusto nila hindi naman din talaga, bago-bago naman talaga. Mas maganda naman po na para tuloy-tuloy rin po yung paghahanap buhay namin. Kasi pagka mahirap, pagka mawala po kami ng trabaho.
Ang transport groups na Tindig Calabarzon at AKAPMO o Alyansa ng mga Kooperatiba at Korporasyon para sa Modernisasyon, hindi sang-ayon na pansamantalang suspindihin ang Public Transport Modernization Program. Hindi raw ito perpekto, pero maari naman daw mapag-usapan ang programa nang hindi sinususpindi. Pag-aralan nila na hindi sinususpindi ang programa, pwede naman yun para hindi maantala ang mga programa ng pamahalaan. Sumunod sila sa programa ng Pangulo na maayos na ngayon. Kung mapapansin nyo, tahimik naman ngayon. Para sa transport group na arangkada NCR Transport Federation Incorporated, wala na dapat argumento para hindi ituloy ang modernization program ng mga PUV. Yung programa maganda naman. Bakit kailangan nating suspindihin? Papunta tayo sa pag-unlad ng ating transportasyon, tapos suspindihin natin. Anong klaseng gobyerno meron tayo kung ganon ang laging nating kaisipan? Sumulat na raw ang dalawang transport group sa tanggapan ni Secretary Dizon para iparinig ang kanilang panig. Pero para sa grupong Piston, hard-won initial victory para sa transport workers ang pagsususpindi sa programa. Hindi raw sila titigil hanggat hindi nababasura ang modernization. Wala nang pahayag ang palasyo kaugnay sa sinasabing temporary suspension ng PTMP. Jamie Santos, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Taas singil sa toll ng North Luzon Expressway o NLEX ang sasalubong sa unang linggo ng Marso. Simula March 2, 5 pesos ang dagdag sa open system mula Balintawak hanggang Marilao, Bulacan para sa Class 1. 13 pesos naman sa Class 2, habang 15 pesos sa Class 3. Kung kabuuan ng NLEX mula Balintawak hanggang Santa Ines, Pampanga, 57 pesos ang dagdag singil para sa Class 1, 142 pesos sa Class 2, habang 171 pesos sa Class 3. Ayon sa Toll Regulatory Board, ang toll hike ay base sa petisyon noong 2022 na hindi na ipatupad noong 2023. Nahati ito sa dalawang tranche. Layon din itong mabawi ang mga nagasto sa pagsasaayos ng mga daan. Itinanggi ng ina ng kinidnap na binatilyong Chinese student na may kinalaman sila sa Pogo. Sinabi niya ito kay anti-crime advocate Teresita Angsi, gayon din sa panayam sa isang Chinese news website. Anya, e-commerce ang negosyo nila. Hinala rin ng ina ng biktima ang kanilang driver ang umunoy target ng mga suspect dahil sa pagpo-post umano nito sa social media bilang mayaman. Ang mga kidnapper nakasuot naman daw ng damit pang PNP. Ayon naman kay DILG Secretary John Vic Rimulya, kasabot ng kidnappers ang driver base sa usapang nakita sa kanyang cellphone matapos siyang mapatay. Patuloy naman ang pagtugi sa person of interest na si Wang Danyu alias Bao Long at iba pang dumukot. Isa pang aso sa Murcia Negros Occidental na diskubrering may tama ng improvised pana. Nangihina ang asong si Bulldog na pinana sa kaliwang paa. Naunang naiulat ang kaso ng asong si TikTok na pinana ng 5 beses sa parehong lugar. Inimbestigahan ng Negros Occidental Police Provincial Office ang dalawang insidente. Dividendo para sa mga miyembro nag-iimpok sa pag-ibig tumaas 6.60% per annum yan para sa regular savings, habang 7.10% ang return rate ng MP2 savings. PNP Chief Romel Marbil iginiit na mayroon umunong memo na pumapayag sa pagdaan sa EDSA busway ng mga marked vehicle ng pulisya tuwing may emergency. Pero base sa memo ng Highway Patrol Group, bawal sa busway ang PNP marked vehicle na para sa admin duties tulad ng meeting sa ibang ahensya. Hiningan pa namin ng panig si Marbil, ang PNP at DOTR SAIC. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naglatag na si Senate President Cheese Escudero ng suggested timetable para sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Sa June 2 magbabalik sesyon ang Kongreso. Ipepresenta sa Senado ng mga kongresistang magsisilbing prosecutors ang Articles of Impeachment. Aaprubahan na rin ng Senado ang susunding rules sa impeachment. June 3, manunumpa ang mga senador na uupong hukom. Sunod ang palitan ng pleadings ng prosecution at nasasakdal at pre-trial. June 4, sisimula ng paghahain ng summons o pagpapatawag kay Vice President Duterte na mangyayari bago mag-adjourn ang Kongreso sa June 14. Isang buwang gugulong ang pre-trial at sa July 29, isang araw matapos magbukas ang sesyon, manunumpa naman ang mga bagong halal na senador.
Kinabukasan, July 30, sisimulan na ang paglilitis. Sa proposed schedule, alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon ang impeachment trial. Paglilinaw ni Escudero, aaprubahan pa ito ng Senado. Pitungput-apat na araw bago ang eleksyon 2025. Patuloy sa pag-iikot at paglatag ng kanilang mga plataforma ang ilang senatorial candidates. May report si Ian Cruz. Tamang paggamit ng pondo ang binigyang diin ni Senador Francis Tolentino sa Cavite. Sa Quezon, tinukoy ni Benhar Abalos ang pag-aalaga sa kabataan. Isinulong ni Jerome Adoni sa Zambales ang aumento sa sahod. Makataong jeepney modernization ang isinulong ni Bam Aquino sa Batangas. Sa Metro Manila nag-ikot ang motorcade ni Senador Bong Revilla. Naging speaker si Senador Bong Go sa dalawang pagtitipon sa Maynila at Quezon City. Sa Cavite, paglaban naman sa korupsyon ang binigyang diin ni Ariel Quirubin. Issue sa minimum wage ang binigyang tuon ni Senadora Amy Marcos. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Formal na pinasinayaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Phase 3 ng Pasig River Esplanade. Ito ang nagdurugtong sa Fort Santiago sa Esplanade na nasa likurang bahagi ng Manila Post Office. Kapag nakumpleto, may halintulad na raw ang Pasig River sa mga sikat na ilog sa iba't ibang panig ng mundo. Daroon din sa pagpapasinaya sina First Lady Liza Araneta Marcos, Senate President Chis Escudero, Chinese Ambassador Huang Xilian at malalaking negosyante. Dumalo rin si GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. Simula sa Lunes, mapapanood na ang GMA's First View Original Series na Slay, starring Gabby Garcia, Mikey Quintos, Isabel Ortega, and Julian San Jose. Ito siguro yung pinaka-interesting para sa akin na napunta sa aking role. Because it's very unpredictable and it's led by an all-women cast. I love na may, we all look seemingly innocent pero may tinatago rin pala kami mga sekreto. And I really wanted to encourage all of us, yung buong cast, na ilabas namin yung best ng isa't isa. Present sa media conference, sina GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, Entertainment Group Senior Vice President Lilibet Gila Sonable, iba pang opisyal ng GMA, at View Philippines Head of Content, Garlic Garcia. This is the first time we're doing two versions. One version on View, one version on TV. Magkaiba yung ending natin, kaya kailangang abangan. Be ready to slay! Watch it first on View. Starting March 3, mapapanood nyo po ng libre. And then after 3 weeks, mapapanood po sa GMA. Sa Hollywood, pumanaw na sa edad na 39 ang Buffy the Vampire Slayer at Gossip Girl star na si Michelle Trachtenberg. Wala pang detalye kaugnay sa kanyang pagkamatay. Natagpuan namang wala ng buhay ang two-time Oscar winner na si Gene Hackman, kanyang misis at kanilang aso sa kanilang bahay sa Santa Fe, New Mexico. Ayon sa mga otoridad, walang indikasyon ng foul play. Patuloy pang iniimbestigahan ang kanilang pagkamatay. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tiyak hindi mo katatamaran ang pagbisita sa isla ng Candaraman sa Balabac Islands, Palawan, kung saan doon ay abot kamay mo na ang mga bituin. Starve the tour ang mga starfish sa kanilang Starfish Sandbar. Pero ang sinadya talaga ng travel vlogger na si Romel kasama ang mga kaibigan, ang napakagandang beach ng Onok Island. Doon nakasama nilang mag-swimming ang mga pawikan. Hindi rin nila pinalagpas na masilayan ang coral reefs nang mag-free diving. Pangatlong balik na raw nila sa Balabac, Palawan, pero hindi sila nagsasawa sa dami ng mapapasyalan. Ipinagdiriwang ngayong araw ang GMA Network Day sa New York State sa Amerika.
Ngayong 2025, ipinagdiriwang din ng GMA Pinoy TV ang ika-20 anibersaryo nito at patuloy itong maglilingkod sa overseas Filipinos saan mang sulok ng mundo. Isang maligayang GMA Network Day sa mga kapuso natin sa New York. At happy 20th anniversary, GMA Pinoy TV. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.